Magandang araw po, ako po si John Cachola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa May Tondo, Manila. On this video po, ipapakita ko po sa inyo yung isa sa mga bagong kulay ng Mitsubishi. So, meron lang po ito sa ating Mitsubishi Destinator GLS CVT at yung ating Destinator GT na CVT. So, naka-exclusive lang po yung color na to sa Destinator. So, tara, umpisahan natin para mapakita ko po sa inyo yung review ng ating unit at kung ano yung mga latest promo para sa unit na to kasi napakaganda po ng promo para sa ating Destinator GLS CVT. So guys, ito yung ating Destinator GLS CVT na 2026 year model. So masasabi natin na GLS variant siya kasi dito po sa ating bumper, yan, is naka body color. So, ito yung kulay na Lunar Blue Mica. So, ito yung pinaka-latest na kulay sa Mitsubishi. So, makikita lang natin siya sa ating Destinator. So, Destinator GLS and Destinator GT lang po ang may ganitong unit color. So, bago po siya, kaya tingnan nyo guys, napakaganda. So kung pagdating sa kalsada, napaka-unique din yan, kasi sobrang bihira pa lang ang ganitong kulay. So napakaganda niyan na parang mas lighter color siya ng ating graphite gray. So blue siya na meron ding nagda-dark pagdating sa mga shaded area. Pero makita niyo yung pagka-blue niya is napakaganda talaga. So pormadong-pormado ang dating ng ating Destinator, dahil sa ganitong kulay. So, check lang natin dito sa kabilang side. Yan, guys, ang ating Lunar Blue Mica. So, check natin naman yung sa likod para at least makita niyo yung idea. So, kung naghahanap kayo ng Destinator at nag-iisip kayo ng mga kulay, so ito yung isa sa mga masasuggest ko. So, napakaganda, guys, ng color na to, yung ating Lunar Blue. So, napaka-unique pa niya. Wala pa siyang masyadong ganitong kulay sa kalsada. So, sa GT po pala guys is meron tayong monotone and meron din tayong two-tone. So, dun sa two-tone, Lunar Blue yung ating body pero black yung roof. Pero this time, dito sa GLS is body color, yung ating unit. So, yan ang ating Lunar Blue Mica. So, new color to ng ating ng Mitsubishi, So, check muna natin yung front dynamic shield front fascia. So, sa ating GLS, yan, naka LED na po yung ating T-shape na headlamps. So, dito yung ating DRL and dito yung ating headlight. Then, dito naman sa may bandang baba, makikita nyo yung ating fog lamps. So, tas dyan, meron tayong makikita sa GLS is equipped ng mga sensors, 4-eye sensors. Yan yung mga black na bilog na yan. Ito, body color na kulay ng ating bumper. So, ito pa yung isa. So, 4-eye sensors yan, guys, para sa ating GLS. So, yan, naka-black grill din. Yan, maluluwag ang ating grill para mayroong enough air na papasok para sa hindi maapektuhan yung performance ng ating engine. So mas maraming air na pumapasok, mas madali para sa ating engine na makapag-perform ng maayos. So yan, check lang natin ulit. So guys, nakita nyo yung itsura ng ating Destinator. Napaka-futuristic pero at the same time napaka-classic nung combination. So makikita nyo yung overall niya na design. So pagdating din dito sa ating mags, nakita nyo yung ating two-tone alloy wheels. So naka 18 inches po ang ating
alloy wheels na same din no ng size sa Montero. So makita nyo yung mga edge ng ating mugs. So hindi siya flat tignan, napakaganda. So futuristic yung ating style no nung ating ng mug. So kahit stock mug siya, maporma pa rin kasi nakatutun yung ating design. Then meron na siyang side body molding. Yun guys, so hindi na tayo masyadong mamumblema pag dating sa mga debris na tumatalsik, no? Pag napadaan tayo sa mga kalsada na medyo mabuhangin o mabato, so hindi natin poproblemahin masyado na magasgasan yung mga part na malapit sa gulong dahil meron tayong side body molding. So yan, tuloy-tuloy yan hanggang dito sa gilid, no, sa side. So, meron siyang protection. Hanggang likod. So, ayan guys. Side body molding. So, ang mga unit natin na may side body molding is yung expander cross din. So, dagdag sporty look sa ating side profile. Then, pagdating naman dito pala, is yan ang ating side mirror na naka-body color. Then, sa side mirror guys, makikita nyo meron siyang camera dyan sa ilalim, part ng 360 camera. So, dun sa harap, balik lang natin, meron niyang camera dito, guys. Yan. So, yan din yung part ng 360 camera niya. So, dito naman, makita nyo, yung ating interior, silipin natin. So, yun guys, yung ating interior ng ating Destinator. So, napakasimple lang guys ng interior ng Destinator. No? Dito muna tayo side profile. Yan, naka-color black with soft padded leather dito and white stitches. Then, meron tayong yun yung mga controls natin ng ating side mirrors, central door lock, and yung ating side adjustment nga ng side mirrors. So, yan. Meron siyang black piano finish with silver accent. So, simple lang yung design niya pero elegante. Yung elegance nandoon. So, mas simple, mas maganda talaga ang design. No? So, mas less yung nakikita natin na borloloy. Mas magaan sa feeling. So, hindi siya yung nakakalito. So, hindi, yung meron kasi mga design na pag tinignan mo is masakit na kagad sa ulo. So, ang ating Destinator, napakasimple niyan guys, nung design ng ating door trim. Then, meron tayo ditong isa sa mga speakers. No? So, nandiyan. Then, meron din tayong storage na makikita dyan. So, pwede dyan paglagyan ng, may bottle holder yan. And at the same time, pocket, no, para sa mga gadgets, cellphones, or anything na wallets na or any valuable things, no. Then guys, dito naman tayo sa ating dashboard. Makita nyo yung combination ng ating kulay na color black with silver accents and meron din siya mga black piano finish para may touch ng elegance pa rin, no, sa ating dashboard. So kagandahan yan, napakasimple lang nung ating design ng dashboard. So, hindi naman talaga kailangan ngayon ng sobrang maborloloy na nakakalito sa mata ng especially ng driver. So, nandiyan yung ating aircon vents dito sa driver side na merong silver and black piano finish na accent, no? Then guys, nandito yung ating meter cluster. So, digital na siya sa ating unit. Then, nandiyan yung ating 13-inch na SDA or smartphone link display audio. So napaka-wide nga nung ating SDA, no. So yung ating infotainment. Then dito guys, makikita nyo yung ating 3-spoke leather wrap steering wheel. So meron siyang silver accent na makikita nyo guys yung mga stitches, no. So yan yung isa sa mga nagbibigay ng premium feels ng ating manibela.
So, dito sa left side, makikita niyo yung controls ng ating meter cluster. Then, controls din ng infotainment. Then, dun sa kanan is yung ating cruise control. So, nandiyan yung ating cruise control. Then, meron tayong silver accent dito na medyo mas sporty tignan yung ating manibela. So guys, ito naman, ayan, pag pinindot ko to, mag-activate yung ating 360 camera. So kung makikita nyo dito sa ating infotainment, lumabas or nag-activate yung 360 camera. So makikita nyo yung mga side, ito yung sa harap. So yan. So kung gusto nyo makita yung ibang view, pindutin nyo lang ulit to. Yan. Then mag-change yung angle ng camera. So ito yung sa top view. Yan, naka-top view. Then harap ulit. So yan, then pipindutin ko ulit para mag-change. Ito naman sa harap lang. So kung merong obstacle sa harap, makikita nyo yung ating kung tatamaan natin or hindi. Then isa pang check, then yung ito yung mga side. So left side, kung makita nyo, may view siya ng ating right side ng ating unit, pero nandoon din yung gulong. So kung may obstacle, yan ang usually ang mga blind side ng drivers, yung sa may bandang passenger side. So mas hirap si driver na makita yan, kasi kapag dito naman sa driver side makikita, sisilip lang tayo sa bintana. Pero yan, so mas mapapadali yung pag-maneuver natin, Then ito naman, yan, wala na. So yan yung pag-off ulit ng ating 360 camera or multi-run camera ng ating unit. Then pagdating naman dito sa ating center console, makita niyo yung ating aircon vents and yung ating controls for air condition. Naka single zone automatic climate control ang ating aircon. So ibig sabihin guys, pagdating sa set ng temperature, yung lamig, makokontrol natin. So, masiset natin siya yung specific temperature, then i-maintain na nung ating system, air condition system na, yung ganun lamig once na sinet natin. So, maiwasan na natin yung pagmo-moist or yung giginawin tayo sa loob. Kasi, once na nakapag-set tayo ng preferred natin na temperature. Then guys, dito makikita nyo yung ating drive mode. So, may 5 drive modes ang ating destinator. Nandyan yung normal, nandyan yung wet, yung gravel, mud, at yung bagong mode na tarmac. So magbe-base yung safety features ng ating unit dun sa isa-set natin na drive mode. So for example, maulan, basa yung kalsada, so ilalagay natin siya sa wet. Ang mangyayari nun is mas mataas ang traction ng ating unit. So, ganun kaganda yung safety features ng ating destinator. So, tayo ang magsiset. Tayo magsasabi sa system kung anong klaseng road condition ang dadaanan natin. So, pagdating naman dyan, nandiyan yung ating CVT or Continuously Variable Transmission. Ito yung kanyang gear na merong drive sport mode. So, yan, pinipindot yan once na kailangan natin mag-overtake, so mas magbibigay siya ng additional torque. Yun yung purpose niyan. Pero once na nakapag-overtake na tayo, pindutin ulit natin siya para hindi mas malakas kumain ng gas consumption. Then, nandiyan yung ating electronic parking brake with brake auto hold. So, wala na tayong handbrake. Mas madali na para sa driver na magmaneho, especially sa mga traffic jams. So, nililesen niya na yung fatigue dyan, sa arms dahil meron na tayong electronic parking brake with brake auto hold. Then nandito yung ating bottle holders. Then meron tayong center console armrest na may sa loob, So meron siyang storage. Then meron siyang fan, kung makikita nyo, nandito. Yan, yung fan na yan sa left is nagbibigay ng additional na coldness sa loob ng storage. So, hindi siya nagpapalamig guys ng naglagay tayo ng bottled water. Hindi niya mapapalamig yung bottled water. Pero, pwede niyang i-maintain kung ano yung current na temperature ng
nung ating bottle drink na nilagay dito sa ating storage. So ganyan kaganda yung ating center console armrest ng Destinator. So naka soft padded leather siya, kaya kung mga long drive, mas relaxing ang ating pagmamaneho. Then dito naman sa ating passenger side, yan makikita nyo ang ating seats. So ang seats natin sa ating Destinator is yung high grade fabric seats. Yan, makita nyo may mga texture siya, kaya makita nyo na premium yung pagkakagawa sa ating unit or seats. So same dito rin sa ating driver side, makikita nyo yung ating high grade fabric seats. So pag kumuha tayo ng mga 5 years in-house financing guys, nagbibigay tayo dito ng leather seat cover para sa ating Destinator, para mas relaxing yung drive, yung comfort sa loob habang nagmamaneho. So buksan natin guys, papakita ko sa inyo yung interior, yung ating meter cluster. So apak ng brake, then push start tayo. So yon. So yan ang ating meter cluster. So na 8-inch yung ating meter cluster. Napakaluwag niyan guys. So yan yung ating meter cluster. Na 8-inch meter cluster. So fully digital siya. Makikita niyo dyan yung ating yung gauge ng ating unit. Then nandito sa air condition. Ito yung ating air condition na controls. On natin itong aircon. So AC. Then ito yung sinasabi ko na meron tayong auto climate control. So kung ano yung sinet natin dito na temperature, then dito rin. So naka dual zone automatic climate control tayo sa ating air condition. So dito maseset natin ng sarili yung temperature natin. Then sa sa front passenger side, meron din siyang sariling temperature. So kagandahan yan, kung gusto ni driver side na mas mahina yung kanyang temperature, yan pwede niyang iset. So hindi siya, kasi mas madali tayong ginawin, so mahirap namang ginawin ng ating driver. Din gusto naman sa front passenger na mas malamig, pwede. So pwede natin pinutin yung auto. So pag pinindot naman natin yung auto, yan, kung ano yung nasa driver side, kinakopy niya dun sa ating front passenger side. Then kung mapapansin nyo, di ko lang sure kung madidinig nyo guys, is lumakas yung blower, yung fan level. Kasi hinahabol niya yung 23 degrees. So mainit pa nung pumasok tayo. Ngayon, pinipilit niyang habulin yung ating temperature na 23. Pag umabot na ng 23 degrees, bababa ng ayun, kung napansin nyo, automatic na nababawasan yung fan level ng ating aircon. So nandito naman yung adjustment. Ito yung paghina ng fan level, nandito yung paglakas. Then ito yung mode na pwede yan dito, mapapansin nyo. Kung dito lang sa atin, sa may bandang aircon vents ang blower, then meron din siyang kasama yung sa paa. So usually ayaw ng driver na merong malamig sa may bandang paa kasi mahirap mag-drive. Then pwede din yung sa paa lang. Then pag nag-defogger tayo, so yan. Then ito yung sa normal na settings. Then ito guys yung ating meter cluster. Nakita nyo kung gaano kaluwag yan. Makita nyo pag pinindot, ito yung home. Yan. So ganyan kaganda yung ating infotainment system. Napakaluwag niyan guys. Then pwede tayo mag-set na makita yung So ito, pag pinindot natin yan, makita nyo yung condition ng sasakyan. So nandito yung, kung makikita nyo guys, yan, may ilaw. Yan, ito. Nandito yung ating brake. Then yung percent ng degree ng coolant, kung gaano nakalamig or gaano kainit. Then nandito rin yung steering wheel. Halimbawa, nag-steer tayo,
kung yan, ini-steer ko yung ating manibela. So na pumapaling din siya sa kaliwa. So yung degree, kung ilang degrees na yung inikot no ng manibela. Then acceleration, nandito yung ilang percentage niya, yung boost niya, yung torque. So ganun kaganda na yung health ng ating unit, makikita nyo dito. So meron din siya yung drive mode, kung anong drive mode tayo. So ito yung sinasabi ko kaninang drive modes. Yan, pag pinindot natin yan makikita nyo normal, merong wet, gravel, tarmac, and mud. So yan yung mga road conditions nakita nyo. So kung maputik, yan, ito yung ating mud. Then kung tarmac, yan medyo pasigsag. Then sa ating gravel, yun mga mabato, so hindi natin kailangan ng sobrang kapit na brake dyan para nag-i-slide lang din siya. Then ang wet, mas mataas ang traction. Then ang normal mode yan, usually yung city drive, kung nagsi-city drive tayo. So yun lang yung ilan sa mga features lang no ng ating Destinator. So napakaganda, napaka-futuristic ng ating Destinator. So dito naman sa second row, so yan makikita nyo guys, yung ating door trim, same lang dun sa ating driver side. Pagdating naman dito sa ating likod ng ating driver seat and yung ating front passenger seat, no, meron yan guys tray. So ito, naka-plastic lang, so naangat siya all the way hanggang L angle. So kagandahan yan, so kung gusto natin na naka-long drive tayo, meron tayong kailangan natin mag-online, gumamit ng laptop or tablet, so or kailangan natin kumain, yan, iangat nyo lang to all the way up para magamit nyo siya no, na patungan. Then pagdating dito sa ating center console din sa likod, nandyan yung aircon vents ng ating nandito yung aircon control no, ng ating unit. So pagdagdag ng pagbawas ng fan level, ito yung pagdagdag ng fan level. Then ito yung on and off. Then meron tayo ditong charging port sa bandang baba. So hindi tayo maboboard no once kahit na malobat tayo, kasi meron tayong charging ports no dito sa ating second row. So isang type A and type C. So yan. Then dito ulit sa may likod ng front passenger seat, yan. Hindi ko lang maangat kasi may plastic. Pero napakagandang feature nito no, kasi meron pa yung bottle holder. So pwedeng kumain, pwedeng yung pagpatungan ng inyong coffee no. So uso na kasi ngayon talaga yung mga nasa sa drive to tayo ng coffee shop, then bumabiyahe tayo ng nagkakape. So nagiging social na rin siya, part ng social life natin. So yan, dito sa ating seats, meron niyang actually meron tong inihila dito para bumaba itong nasa gitna na sandalan para maging center armrest kapag dalawa lang yung passenger dito. So yun yung kagandahan din ng ating second row. So nandito rin naman meron diyang seatbelt naman guys, para yan sa middle passenger ng ating second row. So aircon vents, makita nyo meron tayong aircon vents dyan. Then meron din tayong aircon vents dito sa side na to. Yan. Then aircon vents sa third row is nandito guys. Yan. So hindi may initan ng mga pasahero natin. So yung comfort ng ating Destinator is talagang top notch no pagdating sa comfort. So hindi mainit, then meron tayong dome light. Then may dome light din tayo doon para kung meron tayong kukunin sa third row, especially kung nakatambol yung seats. Yan, like ito nakatambol. So mayroon tayong gamit dyan sa likod na kailangan natin kuhain. Yan, meron tayong dome light no dito. So sa Destinator yan, meron tayong dome light. Yan yung itsura niya kapag nakatambol ang seats ng third row. Then isa sa mga kagandahan din ng third row, yan, meron tayong container dyan. Yan, meron ding bottle holder.
na pwede nyong paglagyan. Then dito sa kabilang side, makikita nyo meron siyang charging ports. Diyan, Type A and Type C rin. So, kung meron tayong kids na umuupo dito sa third row, at meron silang gadgets, hindi sila maiinit. Kasi meron silang charging ports. So, basically, yan yung quick tour lang natin, no, para sa ating Destinator GLS na napakaganda talaga, guys. So, silipin natin yung harap ng ating Destinator. Ganyan siya, kalinis, tignan, napaka-elegante, pero napakalakas din ang dating. So guys, ito naman yung ating under the hood. So equip po ang ating Destinator ng 1.5 liter turbocharged 4-inline gasoline engine. So Euro 4 po ang ating engine, kaya talagang sure na hindi po ito malakas magbuga ng usok. And at the same time, yung code niya is 4B40. So yan po, bago po ang ating engine, no, ng ating Destinator. Then ang kanyang displacement is 1,499cc. Then pagdating sa kanyang maximum power, is meron po itong maximum power na 163 PS, pedestalke, at 5,000 RPM. So ganun kalakas yung ating engine. So wala na talaga siya kung gaano kalaki yung ating engine, no? So depende sa pagkaka-optimize talaga yung ating engine kung gaano kalakas ang ating power. So, na 163 PS at 5,000 RPM. Pagdating naman sa maximum torque, meron siyang maximum torque na 250 Newton meter at 2,500 to 4,500 RPM. So, revolution per minute. So, ganun kalakas yung torque, no, ng maximum torque ng ating engine. So wala na talaga siya sa engine ngayon kung 1.5 lang ang displacement niyan or hindi. So nasa pagkaka-optimize na ng ating engine. Doon na nagbe-base, no, yung lakas. So malakas siya humatak. Nandito yung ating makina, no. So silipin natin yung ating engine. So nandyan yung ating washer. Yan yung ating radiator, no. Then, dito yung battery. Nandiyan yung ating battery. Then, yung ating coolant. Then, nandun yung ating brake fluid. So, yan guys. Yung under the hood ng ating Destinator GLS CVT. So, naka-turbocharge siya, guys. So, malakas yan. Ang ating, kahit na 1.5 siya, sinasabi nila 1.5, mahina. So, hindi na po ganun nagbe-base yan, no? So, naka-turbocharge po yung ating Destinator. Then guys, isa sa mga kulay din, no, best-selling color ng ating Destinator is itong ating Destinator na graphite gray. So, yan yung ating graphite gray metallic. So, medyo dark siya tignan. So, yan, ito yung ating side profile. Check nyo lang, guys. Yung ating side profile. Yan. So, graphite gray naman to. So, mas darker siya ng konti dun sa ating unit kanina na blue. Yung ating blue mica na lunar blue mica. So, yun yung ating, ito naman yung ating graphite gray metallic. So guys, yun yung ating unit na Destinator GLS CVT na 2026 year model. Isa sa mga latest natin na units dito sa Mitsubishi. So nakita yung dalawang kulay niya, yung lunar blue mica at yung ating graphite gray metallic. So ito yung mga ilan sa mga best-selling na colors, no, ng ating Destinator. Then pagdating sa SRP, meron po itong SRP na 1,599,000 pesos at ang cash discount po nito is around 100,000 pesos. Then pagdating naman po sa ating mga promo, for 5 years in-house financing for as low as 0 down payment ay pwede nyo na pong mayuwi ang Destinator GLS CVT. So mid-variant po siya ng ating Destinator lineup, no? So kung gusto nyo nung may forma na medyo may pagka-classic at futuristic ang dating, so masasuggest ko sa inyo si Destinator. Then yung comfort naman niya, makita nyo,
nandoon na meron tayong dun sa ating second row, meron tayong tray dun sa para sa mga second row passengers, no, para pag kumakain tayo or gagamit tayo ng mga tablet or gadgets. So meron tayong pagpapatungan. Then naka dual zone automatic climate control tayo. Then pagdating naman sa driver is meron tayong 360 camera na nakakapagpadali, no, para sa maneuver, especially kung dumadaan tayo sa mga masisikip or yung mga pag tayo umaatras. So yun yung kagandahan sa ating Destinator. De syempre, pagdating po sa 5 years in-house financing, yung mga freebies na binibigay natin. So nandiyan yung ating deep dish matting. Nagbibigay tayo ng leather seat cover, nagbibigay tayo ng dashcam, rain visor, hood emblem, at marami pa pong iba. So alam nyo naman yan guys, sa mga subscribers po natin sa YouTube, nakita nyo na yung mga release natin na napakarami nating binibigay na freebies, no? Especially sa mga 5 years in-house financing natin na clients, which is talaga namang ikinatutuwa ng ating mga clients. So kung kayo po ay naghahanap ng sasakyan na pang family car, I hope na nabigyan ko kayo ng konting idea regarding sa ating Destinator GLS CVT 2026. Then kasama din po pala, no, sa promo ng ating unit is yung ating 40,000 worth of gasoline subsidy. So sagot po ni Mitsubishi ang inyong 40,000 na gas, no? So makukuha nyo po yan once makapag-avail po kayo before June 30, 2026. At dun sa mga interested po, maaari nyo po ako makontact sa aking number na 0956-055-3025 or pwede nyo po ako ma-message sa aking Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko na Jan Catchola. Or pwede nyo pong i-check yung description po ng video na to. Meron po dyang link na pwede nyo i-click para ma-message nyo na po ako personally. So sa mga umabot po sa part ng video na to, maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe para tuloy-tuloy po kayo maging updated sa mga promo, no, dito po sa aming dealer. At hanggang sa muli, maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.